Ayun. So, for those of you guys na wala kagabi, tonight would be just a Q&A lang. No, we completed the topic, no, last night. And we decided for those na nandoon kagabi sa training to be this tonight will be the Q&A lang. So welcome everyone, Sir Marlon, Miss Leia, Miss Angela, Miss Heidi, yeah, Miss Camille, Erica, and Sir Ray. So for those of you na hindi pa na-access yung yung kanilang dashboard, let me know in the chat no kung sino pa yung hindi nakaka-access ng dashboard so that I'll be sending you guys an email after this training, no? And yeah, as I mentioned last night, this is going to be a Q&A instead of proceeding dun sa ating topic, which is the Facebook Ads Calculator, which was ang tawag dito, discussed last night. So go ahead, guys. Let me know in the chat who would want to speak. Type me in the chat para ma-unmute ko kayo. And if you have something to ask, no, you can ask your current campaigns. What are the things that you need to to know? Yun. Kung ano man ma-help ang itutulong ko sa inyo, guys, for tonight, let me know in the chat. Or type me in the chat so that I can unmute you guys. Okay? Who would want to start first? Naririnig ba ako, guys? Baka mamaya hindi ako naririnig. Sasalita ako. Sinong gusto mong magsimula? Okay. Type me in the chat. Merong questions para ma-unmute kita. Parang galing nga. Wala nang questions. Galing. Siguro ang dami nyo natutunan sa akin kasi wala kayong questions. Wala. Type me in the chat. Yun, mukhang matatapos yung natin ngayon. Training. Walang na-absent. Okay. Let me know kung kung na-access niyo na yung dashboard ninyo, no? By the way, guys, for you to be able to access your dashboard, nag-send kami ng email, no? Let me just quickly share my screen. For those of you na hindi pa na-access yung dashboard, so just head over to digitalhomey.net. Online courses, no? Select nyo lang yung online courses sa tab sa taas. Then you'll see 5-day Facebook Ads Challenge. Click nyo lang ito. No, kung hindi pa kayo nakalagin, makikita nyo dito start course, no? Tapos, yon, pag nakalagin kayo dito, click nyo lang tong drop down. And ito yung day 1, which is batch 42 kayo, guys, no? Batch 42, yan yung day 1. Day 2, yan, makikita nyo yung mga previous trainings dyan. Yung day 2, pare-pareho lang din naman yung topics dyan, pero magkakaiba ng industries. So, yan, you can just scroll down and then you'll see the different batches or yung mga previous batches, I mean. Yan, so batch 3, batch 42, day 4, which is kagabi. Ayan, and then tonight, yung recordings tonight will be uploaded here as well. So, but we were supposed to discuss the Facebook Ads Calculator but natakal na natin kagabi. So, right now, we have a quick Q&A lang ngayon gabi. Go ahead. Sino gusto magtanong? Para pwede ko siya i-unmute. Sige guys, huwag kayong mahiya. Abusuhin niyo yung yung time natin na binayaran nyo na $4.99. So you can ask as many questions as you want. Wala? Sayang naman. Gusto ko pa naman sagutin lahat ng tanong. Ayan. Nabanggit, Coach, na sure kung nabanggit nyo na yung mga nakaraan about retargeting. Baka po pwede pa ulit. Di lang po ako makapag-unmute. Okay. Si Miss Camille, okay, sige. Sa retargeting campaign, ganito. No? Punta ako dun sa account ni Miss Ces. 1 second, no? Para ipakita ko sa inyo how it's being done. Sino ba yung account?
Um, Dali lang. Ano yung account ni Mrs. Dami kasing ano eh. Ang dami ko na ditong business portfolio. Ito, gratitude bar. So I'm gonna share my screen and just to answer yung question ni Miss Camille, paano mag-create ng retargeting campaigns, no? So simple lang siya. So this is the account of Miss Ses, no? Yung ating ginawa ng campaign nung day 3. So if you're here sa Ads Manager, all you need to do is to click the hamburger menu. Ang tawag ko dito hamburger menu, itong 3 lines. All tools yung makikita nyo dito pero hamburger menu tawag ko dyan. So click itong all tools o kaya itong audiences. No? Makikita nyo din dito yan, audiences. Click itong audiences. Tapos, click mo tong create audience, custom audience, then punta ka sa Facebook page, and then click mo tong next. Tapos, ano pangalan ng gratitude, no? Gratitude bar. Tapos yan, gratitude bar, people who engage with your page in the past 365 days. Yan yung audience retention. Tapos lagay mo lang dito, everyone who engage FB 365. Tapos create audience. And then you click done. Ngayon kung may Instagram ka din, punta ka lang dito, create audience, custom audience, tapos punta ka sa Instagram account. Then click mo to, kasi kanina di ba Facebook page, click mo tong next. Tapos hanapin mo to Gratitude Bar PH 365 and everyone who engage IG 365. It's been 1 year, 365 days. Yan. So done, click mo lang yung done. Tapos click natin tong X. Tapos since merong website si Miss Ses, what I'm gonna do is I'm gonna head over back dun sa create audience, custom audience, and then I'm gonna select website. Kasi di ba may website siya? And then I'm gonna click next. Tapos gratitude bars pixel, I'm gonna type in 180. Kasi yun yung maximum niya, 180 days or 6 months. If I put 181, mag-error na yan. Hanggang 180 lang yung maximum. So, audience, all website visitors 180 or 180 days. And then, click mo tong create audience. And then, click mo tong done. Okay? Now, once you were able to create itong custom audiences, pwede ka nang bumalik dito sa campaigns. Click mo tong campaigns. Tapos, pwede ko nang i-set up yung retargeting. So, para hindi na ako mag-set up from scratch, all I need to do is to duplicate the TOF. Yung TOF stands for top of the funnel campaign. Or minsan tinatawag ko tong cold audience. Ibig sabihin, this is the first time they've seen your ads, no, in their newsfeed. Yan, cold, no? So, ang gagawin ko dyan, i-duplicate ko lang itong same campaign and then click duplicate. Tapos, papangalanan ko tong warm, yung duplicated na campaign. Tapos, imbis na testing, lalagyan ko dito retargeting. Okay, tapos i-click ko muna tong close kasi i-delete ko yung isang ad set. Dalawa kasi yung ad set dyan, di ba? So, tatanggalin ko yung itong BPO para yung isa yung iiwan ko. So, di-delete ko muna to. Delete. Tapos, pupunta, kasi ba nasa draft pa siya. I-click ko tong box. Click ko tong edit. And then, papangalanan ko siya ng stock audience. Yung ad set level. Stock audience 365. Okay? Then,
pupunta ako dito sa baba, hahanapin ko yung add suggestions, suggest an audience, yan na part. So, i-click ko tong add suggestions optional. I-click ko tong pencil, custom audience inclusions. I-click ko yung pencil, tapos search existing audiences. So, ito-type ko dito 365. Yan, makikita mo na yung ginawa ko kanina. Yan, custom audience, IG, 365. Tapos, FB, 365. Tapos, di ba, 180 days gumawa din ako. So, type ko 180. Lalabas na dito yung all website visitors 180 days. Select ko na yon. And then, what I'm gonna need to do is to publish the ad. Punta ako sa ad level. And then, publish it. There you go. So, meron ka ng retargeting campaign. Ibig sabihin, for those people na nakakita doon sa ads mo sa cold audience, mare-retarget sila ng warm audience campaign mo o yung retargeting campaigns. Okay? That's how you do it for the retargeting campaigns. I hope I was able to answer your question, Miss Camille. Miss Angela, okay po ba nakalink din sa Instagram coach? Nag-error kasi pag ililink ko sa Insta. Oo, kasi yung Instagram is Facebook din naman na may-ari nun. Nag-error siya pag nililink mo sa Instagram, there are reasons bakit siya nag-error. Number one, na naisip ko is magkaiba yung email na ginamit mo doon sa Facebook page mo versus doon sa Instagram account mo. I'll give you an example. Let's say angela@gmail.com yung ginamit mo doon sa Facebook page mo. Sorry. Sabihin natin angela@yahoo.com yung ginamit mo doon sa Facebook page mo. Tapos yung ginamit mo doon sa email mo, sa Instagram mo, is angela@gmail.com. Pag kinonect mo yon, mag-i-error yon. Okay, yun din yung naging problema ko last time. Kasi yung email address ko doon sa Facebook page, nung ginawa ko siya, magkaiba doon sa email address ng Instagram account ko. Nahirapan ako mag-connect. And it took me a while before I was able to connect the Facebook and Instagram account. Yung proseso, I'm not sure kung mare-replicate ko pa ulit. Kasi medyo komplikado eh. Medyo deep yung yung pag-fix na yung error na yan. Okay? So yun yung nagiging error, Miss Angela. Kaya hindi siya nagko-connect kasi possible magkaiba yung email address niya. Okay, Erica, coach, yung Instagram account ko po, pwede ba malink siya sa ad account? Yes. Tinry ko po siya sa i-link sa ad account pero para sa clean slate sana sa ads ko sa page. Pareho kayo ng problema ni Miss Angela. Nag-error siya Miss Erica because possible na magkaiba yung email address nung dalawa nung page mo nung kinrate mo yung page mo plus nung kinrate mo yung Instagram account mo. Kasi katulad kong millennial, nagsimula ako as Yahoo. Nung nag-create ako ng Facebook profile ko, matatandaan ko Yahoo yung ginamit ko. And by the time na nag-create ako ng Instagram, Gmail na yung ginamit ko. Nung kinoconnect ko na yung dalawa, hindi na siya mag-connect. Nagkaka-error siya ng error. So what I did was, I used the same email nung ginamit ko dun sa Instagram, dun sa Facebook profile ko. And then I tried to connect the Facebook page and the Instagram. Yun, nag-connect siya. Pero medyo komplikado sa ads manager pag kinonect mo na siya. So it has to be sync. Nakalimutan ko na yung na yun yung pinaka-process pero as far as I can recall it, ganun yung ginawa ko. Okay? Yung mga millennial dito, yung mga nagyayaho pa rin. Ayun, millennial. So, nag-start ako ng Yahoo, nagkaroon ng Gmail. So, Gmail yung ginamit ko over time. Kaya, for those of you guys na nagyayaho pa rin, parang awa nyo na, palitan nyo na ng Gmail, yung mga social media accounts nyo. Kasi, mahirapan kayo mag-integrate pagka Yahoo pa rin ang gamit nyo.
Coach, ano pa masasabi mo sa broken algorithm if an ad spent about minimum of 60 pesos without results? Time to turn down na po ba yan, Coach? What do you mean broken algorithm? Kasi 60 pesos is very ah, um, 60 pesos yung ni-spend mo per day, ang baba nun. Anong data makukuha mo doon? Ang tagal mo yung 100 pesos nga mababa na tapos 60 pesos pa. So, well, magwo-work yung 60 pesos or 65 pesos sa retargeting campaign kung maliit pa lang naman yung audience na nire-retarget mo. 'Di ba? Pero kung magte-test ka ng campaign mo at 60 pesos per day, ang baba nun. 'Di ba? So, I would suggest to put it at least 100 pesos. Same naman yung email mo, Miss Erica. Anong tawag dito? Same yung email, pero check mo kasi baka mamaya iba din yung gumawa nung page mo at wala kang top level admin access sa page mo, or possible wala kang top level admin access dun sa ad account mo or business portfolio. Either of the three. Kung pareho naman yung email na ginamit mo, possible na nakita kong reason, wala kang top level admin access sa page or wala kang top level admin access sa business portfolio. Either doon. Camille, another question, Coach. Regarding sa advantage in manual placement, yung logic ba nun, sa pagdami ng naka-check pa slower ang cost? No. No. It doesn't necessarily mean na ang dami yung chinek mo doon, bababa yung cost mo. The only time your cost will go down if your ad creatives is doing good. Pinakita ko naman sa inyo dun sa calculator, di ba? The only time na bababa yung cost mo kapag maraming nag-i-inquire. Kapag walang nag-i-inquire doon sa ads mo, walang nagsisend ng message, that's the reason why tataas yung cost mo. It has nothing to do with the settings. Di ba? Sa dami ba ng sinelect mo doon, bababa yung cost mo? No. Kapag pangit yung ads mo, mataas ang cost mo kasi walang nag-i-inquire eh. Ganun lang siya. The only thing logical about advantage in manual placement is that manual placement, you are trying to feed the algorithm based on what placement would you want to show your ads to. Sa newsfeed lang ba siya? Sa stories lang ba? Sa marketplace lang ba siya lalabas? Sa Instagram lang ba siya lalabas? That's manual placement. If you put advantage or yung automatic placements or automatic targeting, you let the algorithm find your placements or your audience targeting, do its thing, do the magic for you. Ganito lang yan. Ang ibig sabihin ng advantage tsaka manual, I have the control about what to test, which placement to show my ads. Anong tawag dito? Kumbaga may control ka. Okay, yun yung manual. Pag advantage plus or automatic, sinasabi mo kay Meta, bahala ka na. Ito yung ads ko, bahala ka na mag-target ng audience ko, bahala ka na kung saang placement mo ipapalabas yung ads ko. When I say placement, newsfeed ba siya? Sa stories ba siya? Sa right column ba? Sa marketplace ba? Sa Instagram lang ba? Ayaw mo ipalabas sa Facebook, sa Instagram lang. That's manual. But when you say advantage or automatic, sinasabi mo kay Facebook, bahala ka na Facebook, hanapin mo yung audience ko, ipakita mo kung saan man, yun yung advantage. But it has nothing to do with the number of clicks or settings yung pinindot mo, bababa yung cost mo. Bababa lang yung cost mo if there are multiple conversions that has been recorded sa website because people are purchasing sa website or people are sending you a message because they are compelled or yung ads mo is engaging enough that
that's the only time your costs will go down. Because people are interested eh. I'll go back to the day 2, yung example ko. If your ads are not doing a good thing of showing it to more not doing a good thing, meaning walang magandang hook, walang magandang value, wala kang magandang offer, hindi scroll stopper yung ads mo, hindi nakukuha yung attention ng target audience mo kasi generic yung ad mo, it's the same ad as your competitors' ads, then people will not click on it and your cost per acquisition or your cost per result goes up. You are being penalized because none of your target audience are interested. Okay? Now, if your ads are good, people are engaging on it, they stop when they see your ad, they comment how interested, they send a message, they make a purchase sa website, you're being what? Rewarded because people are interested and then your cost will go down. Nagets? So I hope I was able to answer that question, Miss Camille. How much po minimum budget para sa efficient campaign? I think wala ka Miss Heidi in the past couple of trainings, but I always start my campaigns or my ad testing for 100 pesos per ad set. So kaya ako siya tinatawag na 100 pesos for Facebook ad strategy framework because I start testing my campaigns for 100 pesos. And then once I'm able to see that there's a good traction, people are clicking on it, nakikita ko na interested sila sa ad na to, and then I duplicate a new campaign using the 1,000 peso budget. And then once I'm able to determine my cost per acquisition or ideal cost per message or cost per purchase, then I put a cost cap sa campaign ko that this is the amount I am willing to pay for every message, for every website purchase na nakukumpleto sa website ko. Okay? That's how I optimize it. Now, don't get me wrong, there are some course creators or some coaches na nagsasabi na 500 pesos, start ka muna sa 500 pesos, that's fine. Wala namang problema doon. Ang ano doon is, lagi kong tinatanong, how much are you willing to bid? If you're willing to bid 500 pesos per day, that's fine. But if you don't have the budget to bid, mas gusto mo siyang spread out yung budget mo so that you can test more creatives at a 100 peso budget, edi spread mo yung 500 pesos into 5 ad sets na tig-tigo 100 pesos. Kasi yung 100 pesos versus sa 500 pesos na test campaign, kaya namang ibigay ng 100 pesos yung yung result sa 100 pesos versus sa 500 pesos. 'Di ba? Kinumpute ko na yon. If you test, let's say, 500 pesos per day and let's say you have 5 ad sets, so 500 pesos times 5 ad sets, that would be 2,500 per day. If you multiply that to 7 days, that's about 17,500. What if hindi nag-work yung ad? Walang nag-work kahit ni isa doon sa tinest mo. You lost 17,500 pesos. Pero kung nag-test ka ng 500 pesos per day, natigwa 100 pesos per ad set, 500 times 7 days, 3,500 lang na naubos sa'yo. Versus 17,500. Diba? So yun yung logic ko doon kung bakit 100 pesos per ad set lang yung nilalagay ko. Miss Heidi. Amount spent siya, not budget. 600, akala ko 60. 60 kasi yung unang sinat mo doon 600 daily budget, tapos whenever testing creatives, pag nag-spend na ng minimum 60 pesos and wala ring results, or kung meron naman above ideal CPR,
dapat na po bang i-turn down yung ad na yon? Ganito po kasi siya ano, Sir Patrick. Ako kasi believer ako nung 1,000 impressions. Okay, believer ako nung 1,000 impressions kasi hindi naman ako yung nag-set nun eh. Si Meta yung nag-set nun 1,000 impressions. 'Di ba? Si Meta na mismo nagsabi na china-charge kita based sa 1,000 impressions. So what if 60 pesos pa lang yung nauubos mo sa, let's say, nag-run ka ng ads kanina madaling araw, 60 pesos pa lang yung naubos mo, tapos you decide quick just because walang nag-opt in, sobrang aga nun. Bakit sobrang aga? Kasi nga baka mamaya ilang ilang impressions pa lang 'yun, baka mamaya 400 impressions pa lang 'yun or baka mga 250 impressions pa lang 'yun. So nag-decide ka na agad-agad, okay 60 pesos na naubos ko, patayin ko na kaya 'to. Eh, hindi pa man nahi-hit ni Meta yung 1,000 impressions at hindi mo pa naka-calculate yung average cost per acquisition. When I say average cost per acquisition, magkano ba yung or cost per result, magkano ba yung cost per message? Sa 1,000 katao na nakakita ng ads mo, ilan doon na nag-message? Para makalculate mo yung cost per message mo, kailangan makita mo na yon ng 1,000 katao. Di ba? Pag nakita na ng 1,000 katao, okay, ito pala yung average cost per message nitong ad creatives na to. Then you decide, is it within your ideal cost or not? Kapag within, i-go mo yon. Kapag hindi, tsaka mo pa lang siya patayin kasi above your ideal cost eh. Kasi bottom line, ganito lang naman yan. Lagi mong tatanungin sa sarili mo, magkano ba yung willing akong bayaran kay Meta sa bawat actions sa website ko at sa page ko? When I say actions, message, clicks, purchase, add to carts. Yun yung mga actions. Okay, babalik ko yung tanong. Yung cost per message ba or cost per result, magkano yung willing kang bayaran? Tinuos natin or kinumpute natin kagabi, is it the 42.86 ba yun or 56? Mahal o mura? Ang sagot ng nakaramihan dito, mahal. Sabi ni Sir Patrick, depende. Di ba? So, kailangan mo munang i-define ano yung mahal, ano yung mura. Di ba? Pag na-define mo yon at na-justify mo na, okay, I'm able to get one purchase. Di ba, pinakita ko kagabi, I'm able to get one sale lang. Isa lang yung nabenta ko. Pero commission ako ng 175,000 pesos. Ang total ad spend ko lang is 15,000 pesos. Balikan mo yung cost per message. Yung cost per message na 42.86, mahal ba o mura? Mura. Kasi nga, na-justify mo na kumita ka. Now, ang susunod mong magiging step is to make sure that the cost na 42.86 goes down from 42 to 35 to 30 to 25 to 20, 15, 10, and 5 pesos with the same quality of leads or messages na pumapasok. Kung sino natatandaan, ano yung tatlong KPI or ano yung tatlong metrics na babantayan mo kapag messaging campaign? Let me know in the chat. Sino yung nakakaalala? Diba? Number 1, number of messages. Number 2, quality of messages. Number 3, cost per message. Diba? So, ganun po siya. So, answering your question, Sir Patrick, pagpasok sa ideal CPR mo, go ahead. Dire-diretso mo lang siya regardless kung 60 pesos man yan, 100 pesos man, or anong tawag dito, magkano na yung budget mo. Laging bottom line, magkano yung ideal cost mo. Magkano yung willing kang bayaran, and that's it. Tuloy-tuloy mo lang siya. If you're not willing to spend or to have a cost per acquisition of
this much, then putulin mo na siya, patayin mo na yung ads. Tapos coach, yung columns na pinakita mo last time, yung may quality engagement ranking, saan yun makikita? Sa ad level po, Miss Angela. Dito mo siya, hindi mo makikita yun sa sa tatlong tab kasi yan, di ba? Ano, campaign level, ad set level, dito mo sa ad level yun makikita. Okay, ad level. Tatlong tab yan, campaigns, ad set, ads. Okay, diyan mo makikita yon. So, move mo lang dito, tapos ayan na siya. Quality, engagement, conversion. Okay? Camille, another question. Sabi niyo po, mas bababa ang cost kapag may engagement. Is it okay na ipalike or magpa-comment ako dun sa ads ko or hindi advisable? Pwede naman. Ginagawa ko yan, ginagawa ng maraming advertiser yan. Makikita niyo yan. Comment down below if you want to learn more or comment G in the chat or comment G in the comment section para ibigay ko sa iyo itong free ebook or free video tutorial. 'Di ba ginagawa ng karamihan 'yan eh. 'Di ba? So, halimbawa may context ka. Okay, ang context is ganito. Halimbawa, I will help ito yung ginawa ko para parang let's say kamukha nung kasi naglo-launch ako ng ebook. Halimbawa, ito yung mga process na ginawa ko para ma-launch ko yung ebook campaign ko, etc. etc. Now, I was able to earn this much. I was able to earn my first 1,000 pesos sale dito sa ebook campaigns ko. If you want to learn more how to start your own ebook business, comment ebook in the comment section. Ipapadala ko sa iyo yung framework na ginamit ko. So, okay yon, ipa-comment mo sila doon and that's a form of engagement. Gustong-gusto ni Meta yon. The moment na marami kang engagement, marami kang comments sa comment section, Meta attribute that as engagement and they push your content to more people because Meta finds it engaging. Kaya nga 'di ba? Kahit i-bash ka ng mga basher mo sa comment section, Meta thinks those comments as engagement. Kaya nga 'di ba, pag minsan nagba-viral yung isang post dahil what? Kahit na negative yung mga kino-comment doon sa comment section, nagba-viral yung isang post. Bakit? 'Di ba? O yung mga natin dito ngayon, yung mga alam mo na, yung mga anak ng ating kontratista, 'di ba, nababash. Bakit siya nagba-viral yung mga post nila? Kasi nga engagement 'yun eh. Kapag maraming engagement doon sa comment section, mas pinupush ni Meta 'yon for more people to see that post. Ganun po siya nagwo-work. So, yeah, it's advisable magpa-comment ka. Pero ito yung hindi mo gagawin, Miss Camille. Huwag kang magpadami ng Facebook page like. Like my page, follow my Facebook page, or let's say magpapa-follow ka ng Facebook page mo kapag may valuable content ka na nilalabas. Kamukha ko, meron akong ginagawang ngayon, anong tawag dito? Case study. If you check my Facebook page, pakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng context. 'Di ba? Pag pumunta ka ng Facebook page ko, share ko yung screen ko Meron ako ditong meron akong parang series. Part 7 na to, part 7, tapos meron dito part 6, part 5, yan, etc. etc. So, sinasabi ko dun sa video ko, follow me guys kung gusto niyo makita how to launch my ebook business from scratch, from digital product to physical product. Follow niyo ako. Okay 'yon kasi may value kang binibigay Pero yung pumupunta ka sa groups, pupunta ka dun sa mga
iniyayaya mo yung mga friends mo na i-follow yung page mo. 'Di ba merong button doon na select this person to invite people to ano, to follow your page. Okay lang din naman yon, pero wag mo siyang aabusuhin. Yung parang maya't-maya nagpapa-follow ka, parang, oras-oras, minuto, araw-araw, maba-block yung page mo noon 'pag nagpapa-follow ka. Pero kung you do it in a, anong tawag dun, in an ethical way, gumawa ka ng content na relevant para i-follow ka ng mga audience, 'di ba? That's the way, that's the ethical way of doing it. Create ka ng content para i-follow ka ng audience, hindi yung maya't-maya, 'di ba may ano 'yan, kamukha nito, ipakita ko sa inyo, ha. Ah, itong page na 'to, bagong page ko 'tong ni-launch, eh. So, paano nga ba yung magpa-follow? Halimbawa, ah, ayan, oh, tingnan mo 'to. Pakita ko sa inyo, 'di ba may ano, ito yung page ko na ano, isa pa lang yung followers ko dito, ako din 'yan. So ito yung nilo-launch ko na ano, na digital product. Tapos ang ano ko dito is from digital product, imo-move ko siya to physical products. 'Di ba normally pwede kang magganito, eh. 'Pag kinilik mo 'tong three dots, tapos pwede mo i-click 'tong invite friends, 'di ba? Tapos pwede mong i-select yung mga friends mo dito, ayan. Nangyari dito, i-select mo 'yan. Ngayon 'pag inabuso mo 'yan, maya't-maya ka nagpapa-select ng ano, nag-i-invite ng friends o kaya shine-share mo sa groups, shine-share mo sa mga GC, 'no? Then 'pag nakita ni Meta na iyan yung ginagawa mong method, iba-block yung page mo, yung page ranking mo ibababa niya. Promise. Nangyari na yun sa isang client ko, 'di ba? So, huwag na natin gawin 'yan. Kung gusto mo talagang dumami yung page followers mo, create a valuable content and then people will follow automatically, or mas ano pa yon, mas anong tawag dito, mas solid pa yung following mo dun kapagka, hindi persahan yung pagpapa-follow mo dun sa page. Eto nga guys, ilo-launch ko na 'tong ads ko nito sa ito by September 1. Ang follower ko lang naman isa pa lang. So, that's fine, wala akong problema dito. Ang sabi ko nga, yung mga magfo-follow dito sa page, gusto ko yung men na who are into fitness, kasi into fitness yan, eh. 'Di ba? Para yung data nitong page na 'to is solid na men followers lang, 'di ba? Kasi the moment na hinaluan ko ng ano 'yan, halo-halo na may women, may men. So 'pag nag-run ako ng ads, hindi solid yung data ko. Kasi combination ng women tsaka men. So mas gusto ko yung konti lang followers pero solid, 'di ba? Gano'n lang 'yan. Tsaka yung mga bumibili ng followers diyan, tigilan niyo na 'yan. Magpaparami kayo ng followers, hindi na uso 'yun. Hindi na 'yun ano, hindi na relevant 'yun. So you're suggesting to look at the number of impressions before judging? Yes. Number of impressions, at least 1,000 impressions, and calculate or check what is the cost. Sir Patrick, 'di ba? Naka 1,000 na, 1,000 impressions. Pinakita ko yung kung ano yung impressions sa reporting column. Now, tingnan mo yung cost. Magkano yung cost? Okay, pag yung cost is within or below your ideal cost, just proceed. Pero pag above your ideal cost, patayin mo na. Kasi mataas yun. Coach, may effect po ba sa ads performance yung likes and follows ng business page? Yes. Halimbawa, katulad nga nito, yung Miss Erica, itong page ko na to, ini-encourage ko lang yung mga men na mag-follow dito. Ayokong magkaroon ng halo-halo ng data yan, halo-halong data points ng bata, ng hindi naman interesado dun sa laman ng page ko. I'd be happy to have 10 followers dito sa page na to na solid na lalaki tapos who are into fitness. Para at least pag nag-run ako ng ads, merong starting data points sa Meta na susundan niya na, okay, mga men yung naka-follow dito sa page na to, yun ang susundin ko. The most common mistake na ginagawa natin kapag bago yung page, yung mga family and friends natin, oy, follow nyo naman yung ganito, follow nyo naman yung page na to. Pag nag-run ka ng ads, ligaw yung algorithm ni Meta, hindi niya alam.
Hindi niya alam kung sino yung tatargetin. Kasi mag-aano yun eh, mag-start yun doon sa page followers. Di ba? Doon siya mag-start kung anong data ang ipo-pull niya. Then, pagka na-figure out niya na, okay, itong nasa ad set mo, nasa ads manager mo, ito pala yung tinatarget mo, tsaka pala siya mag-spread ng ano, ng kung sino yung target audience mo talaga. Ganun po siya. Di ba? Sa pag-increase po ba ng followers sa FB, good indicator po yun na maganda ang FB post, not necessarily bibili agad kasi pang Christmas season pa products. Again, yung page followers, Miss Heidi, wala namang ano dyan. Hindi naman masama na dumami yung Facebook page followers mo. Maganda yan if you do it right. If you do it correctly. If you do it in a way na hindi parasahan yung pagpapafollow mo sa page. Kasi ayaw ni Meta yun eh. Yung ah ang tawag ni Meta doon is ano eh. May tawag siya doon eh. Kalimutan ko yung term niya doon. Um, Kalimutan ko may term siya doon eh. Pag na-recall ko, may term siya doon na ginamit na ano yun ang tawag doon? Basta pag na-recall ko, may term siyang tawag doon na wag mong gagawin yon para hindi maban yung page mo, hindi ibaba ni Meta yung page ranking mo. Okay? How do you check quality of messages, coach? Anong metric siya sa ads manager? Of course, titingnan mo yung profile nung tao. 'Di ba? Tingnan mo yung quality of messages. Titingnan mo unang-una yung profile ng tao. Halimbawa, nagbebenta ka ng engagement ring o kaya wedding ring. Tapos yung nag-send ng message 67 years old, 85 years old, men, 'di ba? Tapos yung profile picture nasa puno ng kahoy ano kumukuha ng puno ng prutas o sabihin mo ng alam mo na agad na walang pambili or hindi naman talaga bibili. Diba? Engagement ring tapos 87 years old or 65 years old, di ba? So parang ano 'yon. Makikita mo doon hindi quality yung pumapasok. O kaya naman anong tawag dito? Sobrang bata. Nagbebenta ka ng engagement ring or wedding ring, 12 years old yung nagme-message sa'yo. Di ba? 15 years old or 9 years old. Bata yung nagme-message. Ano yun? Magpapa-engage na sila. Di ba? So, alam mo na agad na may mali. So, yun. Number one indicator yon. Number two indicator, sin zone ka. Di ba? Hindi nagre-reply. Yun. Yun yung number two indicator. Di ba? Or possible na sin zone ka kasi nga hindi compelling yung yung offer mo or walang follow-up walang follow-up na maganda. Yung pag-follow up mo bibili ka na po. May questions ka. So, ang follow-up hindi ganoon. Pag nag-follow up ka, normally yung follow-up kasi nakikita ko sa karamihan ganito Ah, nag-message doon sa page mo. Tapos, syempre, mayroon kang welcome message. Tapos, ipa-follow up mo, "Hi, sir," or sabihin natin, "Hi, Miss Leia. May questions ka po." Diba? Or, "Let me know if you have any questions. We're here to help." Ganyan-ganyan. Hindi ganoon ang pag-follow up. Means, ang magandang pag-follow up is ganito. By the way, Miss Leia, thank you so much for your interest. Here are some of the happy clients na nag-avail ng services namin. By the way, ito nga pala si Miss Heidi. Nag-avail din ng services namin. And panoorin mo yung kanyang testimonial. Yun. Ganun yung pag-follow up. 'Di ba?
Tapos the following day, follow up mo ulit. By the way, Miss Heidi, merong mag-e-end na yung ano natin, yung promo natin by this month. Meron na lang tayong 2 days bago mag-end yung promo kasi ano lang to, August, hanggang August 31 lang. May 31 ba tayo? Hanggang August 30 yan. Hanggang August 31 lang po ito. Baka gusto mong i-avail kasi a few slots left na lang po yung natitira. Yan. Yung mga ganong ano, yung mga ganong urgency. Diba? Ganon yung tipo ng follow-up. I hope I was able to answer the question. For my FB page na hindi nagrarun ng ads for a long time, suggest mo po ba na nag-start ako ng ads, let ko ng automatic targeting na lang ni Meta kasi for sure yung ginagawa niyo po na setting na engage na FB. Yung sinet kong settings, Mrs., retargeting campaign yon. Pero pagka pag nag-test ka ng campaign, lakihan mo yung audience size mo. Yung ginawa kong 365, retargeting yon. Okay? So, i-automatic mo lang, pabayaan mo lang yung algorithm ni Meta to find the best audience possible dun sa ads mo. But make sure na yung ads mo speaks to your target audience. So, halimbawa, BPO employees yan. Di BPO, pang BPO yung ano mo, yung type of messaging mo o yung message mo dun sa ads mo. 'Di ba? Ganun po siya. Regarding po doon sa automation, may bukod na training ka ba doon? May nakikita kasi akong ganun sa feeds ko na pwede yun or pwede din ma-share sa amin. Yung automations po kasi na yun, kaming mga media buyers, meron po kasi kaming kanya-kanyang specialty. May mga media buyers na ang specialization nila automation sa chat automation. So, pwede kayo mag-enroll sa kanila kasi meron na silang binibentang apps. Ako wala naman akong binibentang apps, 'di ba? So, tsaka hindi ko siya expertise. And then may mga media buyers naman na ang expertise is more on landing page or website. Ako 'yon. Yun yung forte ko naman. Pagka media buying na involve yung website or landing page. Hindi ko naman forte yung email automation kasi meron ding mga email marketer talaga na expertise nila yung email marketing. 'Di ba? So maraming sanga-sanga kasi yan. Yung digital marketing, Miss Camille, maraming sanga yan. Pag pumunta ka ng pag pumunta ka ng Upwork or ng onlinejobs.ph, may makikita ka doon ng mga hiring. Halimbawa, Facebook ads specialist is specializing or expert in ManyChat. Facebook ads specialist expert in, let's say, bot cake or pancake, mga ganon. Or Facebook ads specialist is expert in JHL. 'Di ba? Mga tipong ganon. Or Facebook ads specialist expert in Shopify. Madami yan. So, 'di ba? Ganun po siya. For follow scheme, for example, or followers method na pwede i-ban ni Meta. What do you mean, Miss Heidi? Kasi before merong sa IG merong follow and unfollow. May method before yung follow and unfollow. Ang ginagawa nila, magpa-follow sila ng marami. Tapos later on, mga after 15 days or 1 month, mag-unfollow na sila. Kasi 'di ba normally pag nag-follow ka, ifa-follow back ka nila, 'di ba? So nalaman na rin ni Meta yung ganong strategy. So malalaman din ni Meta pagka follow unfollow ka. Ibaban din yung page mo nun o magkakaroon ka ng penalty. 'Di ba? So ganun po siya. Sir Patrick, after 20 to 30 days, coach, running messaging campaigns, is it enough data na po ba to add lookalike audiences targeting? Or do you suggest, coach, na upon testing launch, mag-lookalike targeting na under separate ad set? Ganito kasi siya, Sir Patrick. Mag-lookalike ka lang naman kapag mayroon ka ng solid na targeting. Ibig sabihin may nag-work na targeting. Actually, ganito nga, Sir Patrick, no? Hindi na ako nag-lookalike eh. Sa mga campaigns ko, hindi na ako nag-lookalike.
kapag tinetest ko, naglo-lookalike audience ako, yung cost per result ng lookalike, halos pareho lang dun sa interest targeting eh. So, ba't ka pa maglo-lookalike? Kaya pagod mo lang yung sarili mo. So, the moment na ginawa mo yung lookalike, just to test if the cost per result is mas mababa. Well, maganda yun. Pagka yung lookalike audience mo, pinag-run mo, tapos mas mababa yung cost per result ng lookalike audience, o di mas maganda yon. Patayin mo na yung interest targeting mo. Mag-focus ka sa lookalike para hindi magkaroon ng overlap. May audience overlap po kasi yon. Kapag nag-lookalike ka, tapos may interest targeting ka pa, nagkakaroon ng audience overlap yon. Di ba? Ibig sabihin ng audience overlap, you are bidding against yourself. Kinakalaban mo yung sarili mo sa auction. Di ba? Okay? May questions pa? I plan to launch a brand new na hair grower spray lang ang product. New brand, one product, website ang landing page. Just like yung setup nyo sa fitness. Okay na mag-run age ng ads for sales. Ang understanding ko sa sinabi nila, hindi daw mag-work yung ganung setup. Please enlighten me po. Hindi Mrs. i-unmute kita. Medyo hindi ko nasundan. Sige, magsalita po kayo. Bali coach, matagal ko ng plano 'to. So, new brand. So, bagong brand kasi 'di ba meron akong gratitude bar. So, Okay. ang plano ko is maglo-launch ako ng maglo-launch ako ng hair grower pero hindi under gratitude bar. Totally disconnected siya doon. So, new brand. Mhm. Tapos, di syempre wala siyang following, wala siyang identity, wala pa talaga. So, Mm. syempre magke-create ako ng Facebook page for that. Tapos landing page ko, sorry yung aso ng kapitbahay namin. Landing page ko siyempre dapat naka-ready na by that time. So, parang funneling na yung parang ganoon. So, nagwo-work po ba yun o talagang mag-a-awareness pa talaga ako? Diretso ka na sales. Talaga. Diretso ka na sales. Kasi again, in-explain ko dito, mag-a-awareness ka kapag number one, kilala ka na sa market or number one, meron kang bilyones. Opo. May bilyones or may milyones kang marketing budget na pwede mong yung surplus budget mo na pwede mong gamitin for awareness campaign. Ang mga gumagawa nito, yung mga big brands, hindi pa naman tayo big brands. So we want Opo. to get the most out of our budget doon sa marketing budget natin kasi hindi naman tayo ganun kalaki eh. Diba? Opo. We only have 15,000 peso budget, let's say for example. We want to get the most out of it. Diba? Kaya nga itong ano ko, ito yung gusto kong ano yun eh. Para magkaroon kayo ng konteksto dito. Itong just to give you an idea, itong brand na to is a food supplement. Okay, na ilo-launch ko. Yung food supplement na to is wala pa akong product na hawak. Okay? Hmm. So, ganun ko siya gagawin. Kasi ano ko to, case study ko to. Wala pa akong product na hawak. Ang product ko dito is digital product. When I say Hmm. digital product, it's an ebook. Okay, magbebenta ako ng ebook. Ibebenta ko siya ng 249 pesos. Pakita ko sa inyo yung landing page. Second. Para magkaroon kayo ng idea. Kasi ang most common mistake ng mga businesses ngayon, nag-iimbentaryo ng malaki. Okay, just because meron silang idea na naisip, uy, ang ganda nitong product na to, magbenta kaya tayo nito. Di ang gagawin nila, maghahanap ng supplier. Di ba? Pag nakahanap ng supplier, nagmamanufacture ba kayo, Mrs.? Yes po. Oh, FDA approved cosmetic manufacturer po ako. I'm also a licensed chemist. ay, maganda to. Message mo nga ako, Mrs. Direct message mo nga ako. Sige po. Okay, teka lang. So, ang ano ko, ito, ito ang ano ko, ang Facebook profile ko, Phil Clarence, no? Tapos send ko na lang din dito. Sige po. Ayan. So, bigyan ko kayo ng konteksto, no? So, ganito siya. Ito yung landing page ko, di ba?
So, Opo. ang bebenta ko dito is itong e-book, ₱249. Tapos 'pag may bumili ng e-book, ibig sabihin that's my way of, anong tawag dito? That's why my way of testing my market if there's a demand. Hmm, Okey, ibig sabihin may bumili ng e-book, most likely yung bibili nung food supplement ko, yung mga bumili din ng e-book. hmm. Make sense? Kaysa Opo, yung nag-ano ako, nag-imbentaryo ako ng 'di ba may MOQ kasi yan, eh. Yun yung opo. bigat dun, eh. 'Pag nag-MOQ ka, maglalabas ka ng malaking budget, what if hindi nabenta? What if naabutan ka ng expiry? Mhm, Yun yung problema, laging problema yan ng mga nagninegosyo dito sa Pilipinas, sa atin, kahit sa ibang bansa ganun din yung ano nangyayari. Kaya I've learned my lesson kasi ganun din yung nangyari sa'kin last time. Nagbulto ako ng inventory just because na-hype ako dun sa product kaya ang ganda nito ibenta. Tapos siguro ang laki ng market nito kasi siyempre alam naman natin sa, Pilipinas 'pag na-hype ka, "Uy, ang ganda ng produkto na 'to," tapos magbebenta ka rin naman, gagawa ka ng sarili mong brand. Ang mhm. ending, good for you kasi manufacturer ka, you can just manufacture as As little as possible, 'di ba? What if kung hindi ako manufacturer, magbubulto ako ng MOQ, patay ka na kaagad kung hindi mabenta 'yun, o 'di losses na, 'di ba? hmm, 'Yun yung problema. Kaya nga nagdi-digital product muna ako, ina-attempt ko siyang ibenta yung digital product before ako mag-sell ng physical product, 'di ba? Kaya meron akong part 1, part 2, part 3, part 7 na ngayon para makita nila yung yung reality of selling or building a brand dito sa Pilipinas, 'di mm. ba? And that's my way of asking for more followers. Sabi ko, "Follow niyo ako guys, para makita niyo kung paano talaga mag-launch ng brand. Gaano Hmm, kahirap at gaano kalaking budget ang kailangan mo." 'Di ba? yun nga po, gusto ko lang ma-take advantage yung what I can siyempre I can do all these things pero, kung iniisip ko there are certain products kasi na hindi fit kay Gratitude Bar. For example, ah, Hmm. for this hair grower, mahal kasi siya. So, ang average, hindi naman gano'n kamahalan yung product ko sa Gratitude Bar. So, the only way na magawa ko yon kung gusto ko na mag-push yung product na yun is to create a different brand. Yeah, ganito 'yan. So kung maglo-launch ka nung hair grower ba? Opo. Okey, kung maglo-launch ka ng hair grower, iko-consider mo diyan is ganito, kapag bumili at kasi ako napapanot na rin ni Ses, eh. Ako yung market mo diyan, eh. Yes. Ganito 'yan, ganito 'yan, yung hair grower ba, i-consider mo diyan yung cost of goods, cost to manufacture, 'di ba, cost of Opo, goods. Magkano yung cost of goods, magkano yung profit margin mo. 'Pag na-consider mo na 'yan, so let's say I'll give you an example, yung cost of goods mo ₱500, ibebenta mo siya ng 1,500. So technically meron kang 1,000 na parang, gross profit. oo, parang wiggle room or gross profit. Ngayon, if I were to buy or if you were to sell the hair grower and let's say ang cost per acquisition when you run ads and na-determine mo na ang CAC mo is ₱500, so technically meron na lang 500 na natitira sa'yo na gross, Opo, tama? opo. Ngayon, 'pag ba yung customer na yon is bumili ng hair grower, how long would it take for them to use the product? Is there a potential LTV? When I say LTV, may lifetime value yung customer na yon for how long? For example, did they are they going to use the hair grower in the next 6 months? Yes. If the answer is yes, then a cost per acquisition of ₱500 would be good enough kasi may profit ka kahit papaano na gross profit na ₱500, siguro sabihin mo ng net profit mo diyan 250 or 200, good enough na 'yun for the first sale. But Opo, for the next sale, you'll have a good profit margin kasi gagamitin niyo 'yan in the next 6 months, eh. 'Di ba, okey. ano pa ba yung bibili niyang product kung yun nabili niya una? And that's also my idea doon sa supplement kasi when they buy the digital product, what's gonna happen is possible na bumili sila ng physical product, 'di ba? Mhm. Kapag food supplement 'yon at nainom na nila 'yon,
most likely pag naubos yun, kanino pa ba siya bibili? Sa akin ulit, Hmm. 'di ba? So continuous na yun. Ibig sabihin parang reminder na lang yun, "Oy, bale i-email ko na lang sila, 'Oy, naubos na ba yan? Bili ka na ulit." Oh, 'di Hmm. ba? So may continuity, ang tawag dun lifetime value per customer. May continuity nung sale na, anong tawag dito, napo-produce once mo lang sila na-acquire on their, doon sa ads. Ibig sabihin nakita lang nila yung ads mo once, bumili sila once, naging customer mo na sila lifetime for as long as na binibili nila, nagre-recurring sila, bumibili sila ng product sa'yo every month. Eh, ito Okey. imaginin mo, nagbebenta ako ng martilyo, 'di ba? Ang cost nung ang selling price ko ng martilyo is ₱1,000, 'di ba? Ang cost of goods is ₱500. 'Di ba? Ang customer acquisition cost ko is ₱300. So ang gross ko na lang is ₱200. Eh, one time mo na lang bibilhin yung martilyo, 'di ba? Hmm. Paano ngayon yun? Paano ako magiging profitable? Losses ka na kaagad or pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Mm. Kasi every now and then, kung martilyo yung binebenta mo, every now and then, every day naghahanap ka ng bagong customer na bibili ng martilyo. O Does that make okey. sense? Yes po, yes po. Yun, ganun lang siya, Okey, thank you coach. yun. So, any more questions? Lookalike audience, similar people dun sa audience na nag-show ng interest sa previous, yes, tama. Then does it mean it goes beyond our target audience that in fact can be done by broad open? Yes, Sir Patrick. Magkano magpa-audit ng ads sa ninyo? Sir Marlon, may one-on-one coaching ako, that's 24,999. Okay? So you can just visit my my website and nandoon naman sa online courses yan eh. So pag pumunta ka ng online courses, click mo 'to, then nakikita mo dito yung ito, one-on-one live coaching. Five training sessions yan, at least 1 hour per session, and then you'll get all access to all my courses. Plus lifetime ano na yan, lifetime membership. Lifetime po yan, Miss Irish. You can watch it for lifetime. Okay? So maraming salamat guys for joining the 5-day Facebook Ads Challenge. And quick survey lang guys. Sulit naman ba yung binayaran yung 499? Have I given enough value na sa inyo guys? Naman ba? Can we have a picture? Well, kung willing yung iba magpa-picture, wala namang problema. Okay, kung sulit naman guys yung binayaran ninyo na anong tawag dito, na training, I would want you to guys to ano lang, just leave a positive review lang doon sa page ko and that would be much appreciated. 'Di ba? So, here's my page and saan nga ba dito yung ano? Sa about section yata yan eh. Just leave a review, leave a review. Wag naman itong review na to kasi ito mga ano to eh, mga spammers to eh. Yan, so click nyo lang yan and then yan, recommend or ano, leave lang kayo dyan ng, ano, ng review. So, yan, that would be much appreciated guys. Kung ano naman, kung medyo ayaw nyo naman ng public review, then I'll be sending you guys a form which you can leave an anonymous review. So, wala namang problema doon. Yan, kung willing yung iba. Magpa-picture. Yan. Picture naman tayo kung gusto yung iba, open cam yung iba. Yan. Yan, open cam tayo kahit natitira na lang tayo, is kakonti na lang. Walang problema dyan. Yan. Sige, yung iba, wala na. So, yung iba, kung nahiya mag-open cam, walang problema. Kung kumakain, walang problema. Okay, so I'm just gonna do a quick screenshot. Okay, so okay. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Thank you so much, guys, for joining tonight. I hope I was able to give you guys a valuable training in the last 5 days, and I appreciate you guys for joining me
in the last 5 days. Maraming salamat and I'll see you guys around. So yung mga wala pa sa Facebook group natin, just join the Facebook group and then you can send a message there. Salamat and see you guys. Bye.